Dumating na ang mga pulis sa Crestwood at sinisecure nilang buong eskwelahan para hindi makatakas si Moises at nagsisimula na silang halugugin ang Crestwood. Lumapit naman si Maxine kay Felicia para makiusap na kung pwede ba ulit siya sumali sa kanilang frat, ngunit pag-isipan muna ito ni Felicia. Habang si Rafael ay nanunumpa na siya bilang Pangulo ng bansa at sobrang masaya si Jaime dahil natupad na rin sa wakas ang kanyang pinapangarap para sa kanyang pamangkin. Ipinaalam ni Maxine sa kanyang kuya Maki na mukhang hindi na siya tatanggapin ni Felicia sa kanilang frat. Ang sabi ni Maki na huwag siya nitong susuko. Kukulitin pa rin niya si Felicia hanggang makapasok na siya sa kanilang frat. At hindi nila alam na minamasdan sila ni Moises sa malayo. At nakita naman ni Moises ang mga pulis kaya agad na siya nitong lumayo sa kinaroonan ng kanyang mga kaibigan para magtago na ito. Mas lalong maging alerto na si Moises dahil sa mga pulis na kapalibot sa buong eskwelahan. Ipinaalam naman ng isang lalaki sa kanyang mga kabrad na nandito sa loob ng Crestwood si Moises kaya may mga pulis sa labas. Sinabihan ni Professor Vargas ang mga membro ng GSX na kailangan nilang tumulong kaya kung sino man sa kanila ang makakita kay Moises, ipagbigay alam nila kaagad sa mga pulis. Gusto niya ng GSX to be credited sa paghuli kay Moises at naintindihan naman ito ng mga membro ng GSX kaya hindi lamang ang mga pulis ang naghahanap kay Moises sa buong Crestwood, pati na ang mga membro ng GSX. Nakarating na nga ang mga pulis sa teatro at hinahalugog nila ang buong paligid, baka nandito si Moises nagtatago pero wala doon sa loob si Moises. Kaya lumabas si Cortez para i-check ang paligid ng teatro. Muntik na nga niya makita si Moises, buti na lamang magaling si Moises magtago. Noong nakita ni Moises na wala na si Cortez, agad na siya nitong tumakas. Ngunit nahulog ang kanyang cellphone at nakita ito ni Cortez. At masaya si Cortez nito dahil nasa paligid lamang si Moises. Gayunpaman, nangako si Rafael sa mga taong bayan na tutuparin niya ang lahat nitong ipinangako at isa na rito ang kanyang ipinangako na itatama niya ang lahat ng mali at lahat ng katiwalian na iniwan na kanyang Tito Elazar. Sagrado man ang pamilya pero mas sagrado ang batas dahil sa mata nito, walang ama, walang ina, walang kapatid, asawa o anak. Gagampanan niya ang kanyang tungkulin na walang takot, na walang ibang papanigan, kundi ang kanyang pangako sa taong bayan at sa katotohanan. Habang si Lazar nasaktan naman siya sa kanyang pagkatalo sa laro ng kanyang pamilya, pero pinapangako niya sa kanyang sarili na hindi ito magtatagal ang kanilang tagumpay. Babawi siya at maghihiganti siya nito. Naalala naman ni Elazar ang kanilang masasayang alaala ni Danica nung magkasama pa silang dalawa at kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Nakahanap naman si Moises ng bagong kakampi mula sa fraternity ng Alpha at handa silang protektahan si Moises mula sa mga sagrado at sa mga GSX. Samantala, nakisali naman si Mang Istong at Grace sa rally para patalsikin sa pwesto si Rafael. Nagtagumpay naman sila sa pagpasok sa loob upang isigaw ang kanilang hinaing. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.